po yan. Ang Diyos po natin, dahil siya ang pinakamataas sa lahat, He is the God of authority. Kapag sinabi po natin siya ang Diyos na otoridad, wala na pong papantay sa kanyang otoridad. Wala pong kaya na pantayan po siya. At walang sino man ang mabuti na gugustuhin pantayan ang otoridad ng Diyos. Yan po ang malaking kasalanan, pinakamalaking kasalanan na nagawa ng diablo at sa atin din, sa mga sangkatauhan, nagagawa po natin yung bagay po na yan. Sa mga pagkakataon na mas inuuna po natin yung sarili nating kalooban kaysa yung kalooban po ng Diyos, ay naipapakita natin, naipagwawalang bahala po natin yung otoridad ng Diyos sa atin. Bilang mananampalataya sa ating Diyos, nag-iisang Diyos, we must all submit. Kailangan po natin may tumatunan na isubmit ang lahat sa Kanya. Sa isang manggagawa o sa isang alipin na nangangamuhan, ito po yung maranasan natin, alam natin mga nasa ibang bansa na mga OFWs, alam po nila yung hirap niyan. Na kahit na yung katawan mo nila, ramdam na nila yung pagod nila, ngunit kapag sinabi ng kanilang amo, kailangan pa rin kumilos, tumabaho, wala silang choice but to do. Wala kang choice kundi kumilos. Hindi nila pwede ilahilan na masakit sila, may sakit, pagod. Ganun po ang buhay ng mga OFW. In our case, sa kabilang banda, that is also a great training kung sa mga mananampalataya po ay matututunan ng bagay na yun na mag-submit sa otoridad po ng Diyos. Na kung matututunan po natin ang bagay na yun na kaya natin ibigay sa Diyos na sa kabila man na ating kapaguran, ay hindi tayo magre-reklamo. Oo, bagamat there are times that we miss, but there are times na mga pagkakataon na maaaring hindi natin kaya, pero yung magreklamo ba? Yung magreklamo tayo, yun po ang bagay na isa sa pinamumuhian po ng Diyos. Yan po ang dahilan kung bakit nilupig ng Diyos ang libo-libo doon sa tinatawag na disyerto matapos ilabas ang mga Israelita mula sa Ehipto. Dahil napakareklamador ng mga Israelita. Nakita nyo, Israelita na po itong mga to, pinag-uusapan po natin. Okay, hindi lang naman tayo tinuring ng mga Hintil. Pero ang mga Israelita, sila po ay piniling bayan ng Diyos, chosen. Diba? Isipin mo sila ay chosen, people of God. How? Gaano kapalad ang mga Israelita na sila ay piniling bayan ng Diyos? Ibig sabihin, mahal ng Diyos. Pero bagamat iniibig sila ng Diyos o maandun sa kanilang pagmamahal ng Diyos, hindi po nawawala na pinapairal pa rin ng Diyos ang kanyang otoridad once na sumasalungat po sila sa utos na o salita ng Diyos. Ganun po ang totoong pag-ibig ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos, sabi nga niya, ang Diyos ay wala nang papatid sa Kanya, siya nagmamahal, lahat siya ng pinakamataas. At ayaw niya na baliin. Kailanman hindi niya kaya baliin ang salita, kailanman kung ano ang kanyang itinagda, hindi niya ito babaliin. Dahil kung itinagda niya na sino mang susuway sa kanyang mga salita ay mapapahamak, tiyak sila ay mapapahamak at hindi niya ito babaliin kailanman. Kaya ang pag-ibig po ng Diyos sa atin sa totoo lang ay yung patuloy po niya tayo na inaakay o pinapalo man tayo, pinapaalalahanan tayo sa tuwing tayo nagkukulang sa pagsunod sa Kanya. Sa tuwing tayo'y naliliko ng landas bilang mga mananampalataya. Kaya nga nasabi, sinabi ng Diyos na wag mong baliwalain o wag mong kasama din ng loob na ikaw ay dinidisiplina ng Diyos dahil dinidisiplina niya ang kanyang mga tinuturing na tunay na anak. May pagkakataon po talaga sa buhay natin. Sabi ko nga nakaraan, talaga naman, darating at darating na kahit na sabihin mong
Meron kang work, may business ka, na pinagkukunan, may mga resources ka, pero dumarating talaga ng pagkakataon na parang wala ka. Na parang wala. At isa rin po sa magandang gawin din natin o na suggestion, kahit na ito tayo sa pure abundance, huwag mong isipin na ikaw ay laging meron. Kailangan mo pa rin, out of your discipline sa sarili natin, na minsan, hayaan mo rin na magkaroon dumating yung pagkataon sa iyo talagang maranasan mo yung wala. Para hanapin pa rin natin patuloy ang Diyos. Amen. Dahil yan po ay naitakdarin po sa mundong ito. Na dito, may mga, siyempre, may mga peste, may mga magnanakaw, at higit sa lahat, the resources are limited. Dahil ang mundo ito is limited only. Maglalaho. Kaya nga nang likhain ang oras at panahon ang oras, nang nagsimula ang oras, naitakda na rin po na may limitasyon lamang ang daigdig na ito. Hindi ko kagaya na naitakda sa langit. Na sa langit is abundance. Doon, wala nang pagluha. Doon, hanggang na nasa Panginoong Hesus tayo, sa piling Panginoong Hesus, sabi nga niya, hindi tayo magugutom. There is a tree of life, sabi nga po, in heaven, sa Book of Revelation. Hindi na po tayo makakaranas ng karamdaman ng anumang sakit o karamdaman. That's why in heaven, kaya dahil yung naglalagda sa atin, dito nga sa lupa, kung hindi po natin na kaya i-train din ating sarili sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, anong gagawin po natin sa langit? Na kung dito sa lupa, ay kaya mo na ipagpilitan ang sarili mo ang gusto mo laban sa salita ng Diyos, walang sinuman na tao ang makakarating sa langit na ipagpilitan niya ang kanyang sarili pananampalataya o sariling paniniwala, katigasan ng ulo. Nag-uusap-usap nga kami nung minsan na dito nga sa Pilipinas, marami, o hindi naman sa Pilipinas, sabihin na natin sa buong mundo, na marami ang maling pagpapalaki sa mga bata ngayon dahil sobrang pinapamper na ibigay ang kanilang gusto. Kahit na sila hindi walang ginagawa, kahit nakatambay lang, kahit na nakaupo lang, kahit na mag-cellphone maghapon, binibigay pa rin nila ang luho o gusto ng kanilang mga anak. Kung titignan po natin, akala na natin na mabuting ina, isang pagiging mabuting ina o magulang yung gawain iyon dahil binibigay naman nila ang lahat sa kanilang anak. Tapos magre-reklamo bandang huli nung lumaki na walang pakinabang, sasabihin nila, ibinigay ko ang lahat sa iyo. Pero bakit hindi pa rin nasuklian? Because that is wrong. Yun po yung mga good deeds ng mga tao dito sa mundo ito na akala nila ay nakakabuti, but is a bad influence. Or, kumbaga, lason na pinapakain nila sa mga anak nila yung pagiging tamad. Kung sa mundo sa lupa ito, hindi sa mundo ito, dito sa lupa, ay hindi natin kaya i-submit ang ating sarili sa otoridad ng Diyos, then, sino ka para makapunta sa langit? Dahil isang otoridad lamang ang susundin natin doon, walang iba kundi ang Panginoon Hesus. Dahil sabi nga, ito ay otoridad ng Diyos na ibinigay sa anak. Lahat ng otoridad sa langit at lupa ay ibinigay na sa kanyang anak. Sa langit at sa lupa. Therefore, kung gayon, sa langit, ang otoridad po ng Panginoon Jesucristo ang umiiral hanggang sa kasalukuyan ito at yun din po ang iiral sa atin. Ngayon, it's our opportunity na hubugin ang ating mga sarili sa pagsunod sa salita ng Panginoong Hesus sa bawat araw ng buhay natin. Amen? Ang Diyos po ay dahil siya may pinakamataas na otoridad, gaya nga po na sinasabi natin kanina, lagi natin binabasa tuwing araw linggo, ang kanyang salita ay katumbas din ng kanyang otoridad. Hindi po natin may iaalis yun.
Hindi na po natin mainiwalay ang Diyos sa kanyang salita. Dahil ang Diyos at ang kanyang salita ay iisa. Sila ay iisa. Kung ano ang sinabi ng Diyos ay kapangyarihan niya ang kikilos. Kung ano ang sinabi ng Diyos ay mapangyayari. Because the Word of God is God Himself. Katulad din po ng ating Panginoon Jesus na sabi nga sa John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Okay, John chapter 1, sa panimula ay ang salita, at ang salita ay kasama na ng Diyos. Ibig sabihin po, hindi natin kailanman pwedeng ihiwalay ang salita mula sa Diyos. At ang salita ay Diyos. Malinaw na malinaw po na sinasabi. Kung pagbabasihan lamang po natin ang mga katotohanan ito ng salita ng Diyos, dahil ito naman talaga ang basehan ng ating pananampalataya, and I discourage, kaya ng isang malaking kamangmangan ang magsabi sa mga taong nagsasabi, naniniwala sila ng Diyos pero ayaw nilang paniwalaan ang sinasabi ng Biblia, isang malaking kahangalan at kamangmangan. Dahil ang sinulat dito, hindi ito po nasulat na sinadya lang ng tao sa kanyang sariling kaisipan, kundi ito po ay sumunod din po sila sa otoridad ng Diyos na isulat ang mga bagay na ito. At kung hindi na dapat isulat, ay hindi nila dapat isulat. Ang mga propeta noong sinauna ay talaga naman kapag hindi nila isinulat kung ano pinapasabi ng Diyos sa kanila, they are going to die. Mamamatay po sila. At ganun din kapag naman nagsulat sila ng dinadagdag o ayon sa kanilang sarili kalooban, kaisipan, sila rin po ay papatayin pa rin po ng Diyos. Dahil hindi sila masunurin. Maingat po na isinulat ang mga ito sa Biblia. Ngunit, alam po natin na yung mga nag-translate at nagtangka ng patuloy ng mga lapastangan na baguhin ito, sila po ay lapastangan sa Diyos. Kaya nga malaki ang sisingilin sa kanila sa oras na paniningin ng Diyos. Bagamat hindi agad-agad sila, pinapaparusahan pa ng kamatayan, okay? But of course, merong mga kaparusahan sa kanila in the other ways, in some ways, na ayon sa pamatayan po ng Diyos. Ngunit yung tatlong kaparusahan na ipapataw ng Diyos para sa lahat ay kaparusahang walang hanggan. Ito po ay walang katumbas na paghihinagpis, walang katumbas na matinding sakit at pagdurusa. Kaya nga tayo rin po bilang mga mananampalataya, hindi rin po dapat natin husgahan o wala po tayong karapatan din magpataw ng parusa sa mga tao na nakakasakit man sa atin o sa tingin natin ay mga gumagawa ng mga mali. Maaari natin silang i-rebuke o pagsabihan, ngunit ang pagpataw po ng parusa ay hindi po natin hawak. Ibinibigay po yan ng Diyos sa mga tao, binibigyan din ng otoridad at kapangyarihan para magparusa. Ngunit sa ating mga mananampalataya, sa ating mga lingkod ng Diyos o hinuhubog ng mga anak ng Diyos, ang gawain po natin ay hanggat maaaring ihayag natin ay ihayag ng katotohanan at ang salita ng Diyos, ang magandang balita. Dahil tayong lahat ay nabubuhay din sa kagandahang loob ng Diyos. Sa pagkakataon nito, sabi nga tayo ay nabubuhay sa kagandahang loob ng Diyos, or in the time of grace. We are in the time of grace. Kaya ang trabaho natin ipahayag na ipahayag. Kaya nga ang sabi ng Panginoon Jesus, kung may mga taong gumagawa sa atin ng mga sama o nakakapanakit sa atin, huwag na natin gantihan. Ipagpabayan natin sa Diyos ang paghihiganti. Bakit? Sa totoo lang, alam mo kung bakit mas mainam na ipagpabayan sa Diyos ang paghihiganti? Kasi, kung ikaw lamang ang magpapataw ng parusa sa iyong mga kamay, sa sarili mong pag-iisip, alam mo, minsan, baka yan ay maaaring sobra o hindi sapat. Minsan, yung dinala siya, baka mamaya, akala mo lang nasatisfy ka, baka mamaya, hindi naman pala. Yung self-satisfaction mo lang ba? O kaya naman, minsan, bakit parang kulang, parang hindi sapat yan eh. Yung ginawa ko sa iyo, ganun yung mga tao, di ba?
Hindi pa sapat yan. Kasi nga po, kung ipagpapa sa Diyos natin, yung mga bagay na napagpata ng parusa, kaya ka the vengeance is mine. Mark my word, may katumbas. Alam ng Diyos kung anong katumbas na kaparusahan sa mga tao niya. At kapag siya nagpata ng parusa, of course, you will see satisfaction kapag siya ang kumilos. Ngunit hindi po tayo nalulugod kung sila napaparusahan o napapasakitan nang hindi muna natin inihahayag ang katotohanan sa kanila. Dahil galit din po ang Diyos sa mga lingkod niya na hindi nagsasalita ng katotohanan tapos huhusgahan na dapat silang maparusahan ang mga taong yun. Dahil sabi ng Diyos, hindi ako natutuwa na sila ay napaparusahan ko dahil sa kagagawan mo na hindi mo sinasabi sa kailang katotohanan. Hindi po nalulugod ang Diyos. Hindi po totoong nalulugod din ang Diyos na porke ang mga tao ay masasama, o porke siya may karapatan na kumuha ng buhay o pumatay, hindi po siya nalulugod sa bagay na yun dahil ang nais ng Diyos ay magbigay ng buhay. Pero wala siyang, hindi niya babaliin ang kanyang salita, sinabi. Dahil siya rin ay napupuot sa mga masuwain. Kaya hindi po talaga natin kaya rurukin kung ano ang pamantayan ng Diyos kung kanyang kaisipan. Hindi maaabot ng tao. Kaya nga ang buhay natin, let it be to God. Ipagpasa Diyos natin. May mga itinakda po ang Diyos dito sa lupa na silang magpapata ng mga parusa. Sa aklat po ng Romans 13, 1-7, sa aklat ng mga Roma, Kabanatang 13, talata 1 hanggang 7. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. At sila'y paparusahan. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka lang ng mabuti, at pararangalan ka nila. Sila ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila ay may kapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya ang dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Okay. 6. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran. At magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Pagdating sa sinasabi natin, kapag sinabi natin, bayaran mo ang dapat bayaran. Tuwang-tuwang marami, lalo yung mga nakapagpautang. Pero sa NIV po kasi, no? Sa mga NIV, sabi po dito, meron po dito isang punto na hindi masyadong mako. 13:1. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would have
Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good. You will receive his approval. For he is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. Okay? For he is God's servant. Do you know? But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword for nothing. Ano ibig sabihin ng sword? Pagpapataw po ng kaparusahan. We know that sword is used for defending, battle, killing. Of course, sword din ang ginagamit noon for the executions of punishment. May karapatan po sila na gamitin yung tinatawag ng sword. Kaya nga, sa mga masuwayin sa ating pamahalaan, totoo, meron silang karapatan na patayin ang mga kaaway. Same thing with us. Death penalty. May karapatan sa death penalty na magpataw ng death penalty ang pamahalaan sa mga ayaw sumunod. Dahil kung tayo susuway, sabi niya, kung tayo susuway sa mga itinakda nga po ng Diyos dito bagay sa pamahalaan, lalo na po ngayon, ano? Siyempre, dahil alam po natin, ganyan na kasi ang pamahalaan natin, kasi marami na kasi po, kasi puro kadiliman, puro naman kasi nungalingan ang nakikita natin. Hindi mo ka talaga, kahit ano talagang gawin mo, kahit anong pag-iisip mo o pananaw mo sa buhay, kung anong mabuti o masama, hindi mo kayang ituwid ang pamahalaan. Unless everyone returns to God at siya ang magluluklok ng mga pinuno na nararapat para sa bansang ito. Para sa iyong bansa. Dahil ganyan din ang ginawa ng Diyos na iluklok niya ang hari para sa mga Israelita. Bakit? Kasi sa katigasan ng mga Israelita, hindi nila kinilala ang Diyos bilang kanilang hari. Kaya nagkaroon ng jealousy ang Diyos. Gusto nila pumili na kanilang hari. At kaya nga, ang Diyos na rin nag-utos sa kanila na sino ba? Yung kanilang gagawin ng itakdang hari ng una. Si Haring Saul. Si Haring Saul ang kauna-unahang naging hari po ng mga Israelites. Netrakda. Sinabi po ng Diyos ng pagkataong yun na dahil ayaw nila akong kilalanin bilang hari, bibigyan ko sila ng hari na magpapahirap sa kanila. Ang Diyos po, kung kikilalanin po natin siya bilang otoridad sa ating buhay, wala po tayong pwedeng pagtaguan, wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Kanya. Ngayon, darating na naman ang eleksyon, pagkahirap-hirap mo, bumibiyahe, pagkalayo-layo, naaabala ka sa trabaho para bumoto, tapos, in the end, yung mailuluklok ng mga pinuno, wala sa katinuan, kurakot, disappointed ka, bandang huli. Tama? Mali? Tama. Diba? Kasi nga ang tao ay sinungaling. Pero kung ang lahat lang sana tayo, kikilalanin natin ang Diyos bilang hari natin at paiiralin ang kanyang otoridad, napakaganda po na magiging resulta o ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Kasi tinan mo, the authorities ngayon, noong unang panahon, ang otoridad po na tinatakda ng Diyos, sino po ba ang nagtatakda ng hari? Mga propeta. Sila ang inuutosan ng Diyos na para pumili ng hari. Yung hari na kanila pinipili noon ay mga haring masunurin sa Diyos. Alam niya ang batas ng Diyos. Alam niya ang salita ng Diyos. But nowadays, wala po tayo sa panahon yun. Ang umiiral ngayon, sa ating bansa, ang umiiral sa ating na pamahalaan ay tinatawag na democracy. People's power. Hindi ibig sabihin, people's power, people's choice, hindi na power of God, hindi na choice of God. Kaya malaki, napakalaki ng pagtaliwas, ng taliwas na
na sa kalooban ng Diyos. Malayo sa kalooban ng Diyos. Malayo sa pamantayan ng Diyos. Yung pamahalaan po natin. Tingnan mo kung ano-anong batas ang ginagawa. Gusto pairalan sa Pilipinas. Andyan ang puro lang pang sa kapakanan ng tao. Puro pang sa kapakanan lamang ng pisikal. Okay. Samantala ang mga hari na tinagda ng mga Israelita noon, sila Hari Saul, ay nandun pa rin ang spiritual na pagsunod. Of course, hindi ko lang sinasabi na dapat dito lang sa Pilipinas. But to all, sa lahat na nagpapractice ng mga pamahalaan na susunod, ang mga kaisipan ng tao, ang mga pamahalaan ito ay malayo sa kalooban ng Diyos. Puno ng kasinungalingan. Huwag mo sabihin na porque halimbawa ang North Korea na hindi wala tayong naririnig na balita doon o hindi nakakalabas ang balita sa kanila, huwag mo sabihin na dahil sila ay walang mga nagaganap sa kanilang bansa. Marami ang mga bagay, marami ang mga hindi natin o lingid pa at sa nakikita natin, marami ang namamatay sa krimen. Crimes. Dahil sa kaugalian ng mga tao. But we know, ngunit alam nga po natin na dahil ang Diyos ang nagtakda ng mga hari o ng mga pinuno sa ating pamahalaan, nandun pa rin naman yung kabubuti natin. Na kung nitakda mo yung mga bagay na sumusunod tayo sa mga pisikal na pamantayan, hindi ka pa rin naman mapapahaba. Hindi ka matatakot lumakad sa lansangan. Hindi ka matatakot na makasalubong ang mga otoridad. Dahil alam mo na ikaw ay wala namang ginagawang masama. Pero bakit marami ang umiiwas sa otoridad? Marami ang nagtatago sa otoridad. Dahil alam nila na sila ay mga labag sa lumalabag sa pamahalaan. At alam nila na ang bawat paglabag nila may kaakibat na kaparusahan. At ayaw nila, at iyon ay iniiwasan nila, kaya ayaw nila magpahuli, ayaw nila lumapit sa mga otoridad. Kaya nga sabi doon sa naitakda na para sa ikabubuti natin, kung tayo susunod sa tinakda po ng Diyos at sa mga pamahalaan dito sa lupa, dahil ito po ay tinakda po ng Diyos. Ngunit, hindi ko po sinasabi na lahat na lang na itatakda ng pamahalaan ay dapat din po natin sundin. May tinitingnan din po tayong basehan dyan, pamantayan. Kapag ang mga tinatakda na ay labag na doon sa pagpupuri natin sa Diyos, labag na sa pagsunod natin doon sa kalooban ng Diyos, then, this time, ang otoridad po ng Diyos, yung katotohanan, ibig sabihin, ang otoridad ng katotohanan po ating dapat sundin. Ano gagawin? No? Halimbawa, sa China, bawal manambahan ng mga Kristiyano. Oh. Bawal ang Biblia. Anong gagawin ngayon? Alam mo naman ay sumunod tayo sa pamahalaan. Sasabihin nila. Pero marami po tayong mga kapatid sa China na maiiyak ka talaga dahil mananambahan sila sa ilalim ng lupa para na makapagtago sa otoridad dahil gusto nila manambahan sa Diyos. Ang Biblia patago na kanilang binabasa o tinatago nila sa otoridad para lang di sila mahuli. Kaya nga napakapalad pa rin po natin mga Kristiyano dito sa Pilipinas dahil malayang-malaya pa tayo na magbukas ng Biblia ano bang oras natin gustuhin. Ganun tayo eh. Kung kailan tayo malaya, kapag nandyan yung karayaan natin, ayaw natin basahin. Pag bawal kaya, pag pinagbawal kaya, saka mo hahanap-hanapin. Ano na ang katotohanan? Ano na yun? Ano na ba ang salita ng Diyos? Gusto ko matutunan. Tapos nang abundant pa yung resources, ayaw mong basahin. Amen? Amen. Ang otoridad po ng Diyos ay mararapat po dapat talagang maintindihan natin ng mabuti. Makilala natin ng mabuti ang kanyang otoridad. Kung dito sa mundong ito, dapat kilala mo kung sino yung mga authority. Baka mamaya, okay? Sabi ni President Duterte, ay ito ang gagawin natin. Yung pala, hindi na si Duterte, kung hindi naman si Duterte yung kasalukuyang presidente. O, diba? Si Marcos naman.
Di ba? Kaya kilalanin po natin kung sino ba talaga yung otoridad sa ating buhay. At kilalanin natin, alamin natin ano yung kapangyarihan saklaw niya sa atin. Si Mateo po, isa sa mga disipulo ng ating Panginoon Hesus, alam na alam po niya ang otoridad ng Panginoon Hesus. Kaya kung babasahin mo po ang aklat ng Mateo, karamihan po dyan sa mga naisulat niya naman mga parables niya, ay naiha-highlight po niya the authority of our Lord Jesus Christ. Mula sa chapter 1, sa lineage, pinakita niya yung highlight ng lineage niya mula sa angkan nabilang ni Abraham as the royal, nasa royal lineage siya. At ang kanyang royal inheritance. Kaya pagdating mo sa dulo ng aklat ng Mateo, ano yung sinabi niya? All authority on heaven and on earth has been given to me. Diba? Naiintindihan po ni Mateo ang otoridad ng Panginoon Hesus dahil si Mateo mismo ay isang naglingkod sa gobyerno. Bilang ano? Kapareho ng trabaho ko, collector. Alam niya kung anong dapat niyang pairalin at alam niya kung paano makitungo sa mga tao. Alam niya kung paano maging mahigpit sa isang tao. Alam niya kung paano pairalin yung kanyang otoridad na taglay-taglay niya mula sa gobyerno para lang sa katuparan. Kaya kung marami ka matututunan pag naging kolektor ka din. Ano? Marami ka mai-realize kung paano pairalin ang otoridad. May mga pagkakataon na umiiral talaga dyan yung emosyon mo, sa mga taong nagmamakaawa sa'yo na ganito, patatawarin mo ako, ganito. Pero once sila ay nagmamalabis na, then, yun ang kagandahan na mayroong otoridad na ikaw susundin. Kasi, hindi ko to kalooban. Trabaho ko to. Pwede mo siyang isangkalan. Pwede mo isangkalan ang otoridad na yon na ginagamit mo. Same thing. Sa ating buhay pananampalataya, bakit mo kasi kinakahiya na maghayag ng salita ng Diyos? Bakit mo kailangan kahiya na ipakilala ang katotohanan, ipakilala ang Panginoon Hesus? Bakit mo kinakahiya? Kasi hindi mo pa naiintindihan na mabuti kung ano yung otoridad mo na binibigay din sa iyo ng Panginoon Hesus. Kaya ano ang ginagawa mo? Kasi kaya ka naman na hinahiya, iniisip mo na ito kasi sasabihin ng tao sa akin. Alam mo, umiiral na yung yung sarili mo ng katuwiran, self-righteousness mo na umiiral. Human rights mo eh. Yung natatakot kasi sasabihin ng tao sa iyo, yung mukha mo, mapapahiya. Yung image mo ang pinoprotektahan mo. Pero kung tayo ay nagpapahayag ng buong katapangan dahil sasabihin natin, hindi ko kasi ito salita. Gawin mo ito, hindi ito kasi inuutos ng aking Panginoon, ng Panginoon Hesus. Ginagawa ko ito hindi sa sarili kong katwiran. And that is authority of Christ. Dapat po maintindihan natin yung isang kalat natin, otoridad na yun. Of course, sasabihin ng mga tao sa atin, pastor ka pa naman, ganito ka pa naman, bakit ganyan ka? Tapos, bakit ka nagtuturo ng ganyan? Hindi ba ikaw rin, ikaw yung ginagawa mo ng ganyan? Oo, may mga pagkakamali, may mga pagkukulang dahil ng pisikal, nasa pisikal tayo, ang mga naglilingkod sa Diyos dito sa lupa, nasa pisikal, may mga pagkukulang. Kaya nga, hindi natin isinasangkala ang sarili natin mga gawa. Kundi, hindi rin ating sariling katwiran, kundi ang katwiran ng Diyos. Ang katwiran ng perpekto. Ang Panginoon Hesus ng walang sala. Ang otoridad ng walang sala, ang otoridad ng Panginoon Hesus Kristo. Kaya nga kapag tayo nagpapalayas ng demonyo, sasabihin ng demonyo, di ba kapareho kita? O, di ba? Ano nangyari doon sa isang pastor na bakit mo ako sinabihan ng demonyo, bakit mo ako pinapalayas? Pareho lang naman tayo. Kasi yung pastor na yun, nakakaawa man, hindi niya alam ang otoridad ng Panginoon Hesus Kristo. Kung ikaw ay mananampalataya, talagang nananalig ka sa Panginoon Hesus, at totoo na meron ka naman talagang pagkakamali na gawa, of course, kaya ka may repentance.
At after that repentance, kapag repent ka naman ng sincero, then, kahit na isambit sa iyo ng demonyo yan sa mukha mo, ang sabi mo sa kanya, hindi ko ito katwiran, katwiran ito ng aking Diyos. Lumayas ka. Wala magagawa ang demonyo na yan. Bakit? Kasi hindi mo naman kapangyarihan yan eh. Ano? Pero sa mga ano ngayon, sa mga nangyayari ngayon, bagay sa mga pinapalabas man nila, alam kong hindi na ito palabas, but in reality, sa mga espiritual na pagpapagaling o miracles, ang nangyayari, yung mga tao nagpapagaling, doon nila sila iniisip na siya ang nagpapagaling, yung tao nagpapagaling. Mamaya, yung ibang tao sasabihin na nila, ay, hindi kayang pagalingin niya ng kapangyarihan ko. Hindi ko kaya. Ito yung sinasabi na, ano ibig sabihin nun? Kapangyarihan mo pala ng papagaling, may kapangyarihan ka pala magpagaling, no? Tayo po, nagpapala sa demonyo, we lay hands on the sick people, pero hindi po natin kapangyarihan ito. Kapag inabagan sila ng Diyos at sila totoong may pananampalataya at totoong sinserong paglapit nila sa Diyos, pinapagaling po sila ng Diyos. Huwag mo na isipin pa kung gagaling sila o hindi. Ang sabi na ng Diyos, lay hands on the people. Lay hands on the sick people. Drive out demons. Heal the sick. Pag sinabi pong heal the sick, ang kapangyarihan ng Diyos ang kikilos sa mga kinahabagan niya. Sa aklat po ng Mateo, dito rin po naka-highlight din si Jesus bilang new Moises. Bagong Moises. Alam po natin na in the desert, sino po ba ang naglabas sa mga Israelita, inutusan ng Diyos, kundi si Moises. Si Moises po ay isang shadow lamang o anino ng katotohanan. Isang parabulo lamang po si Moises sa dapat gagawin ng Diyos na ngayon ang katotohanan ng Panginoon Hesus. Ang siya nang naglalabas sa mga captive of the devil. Yung mga Israelites doon sa Egypto, they appeared, sila po ay lumabas ng mga captive, kinaptive po sila ng mga Egyptians. Inalipin sila ng mga Egypto. Pagkatapos sila alipin ng mga Egypto, si Moises ay inutusan ng isinugo ng Diyos sa Egypto para sila ilabas at palayain mula sa captivity ng mga Egypto. Sa present day po natin ngayon, tayong mga nabuhulog o nasa angkan o nagmula sa angkan ni Adan na nagkasala, lahat po tayo naging captive ng Diablo. At ang Panginoon Hesus, siya na po yung katotohanan ng new Moises na siyang naglalabas sa atin mula sa captivity na ito. Paano tayo nilalabas? Na kapag tayo mananalig sa Kanya, susunod sa Kanyang mga salita, then we are going out of the world. Lumalabas na tayo, iniiwan na natin ang mundong ito. Ang mundong ito, kung saan narito ang Diablo, we are held captive by the devil here in this world. Sa mundo ito. Napag-ialipin tayo ng Diablo sa mundo ito. Nang siya ibagsak dito, ang otoridad na binigay sa Diablo ay, eat the dust. Sabi nga, to eat the dust, ibig sabihin, sino ba yung dust sa atin? The flesh. Diba, tayo ay nilikha sa alabok. At nung tayo ay nagkasala, dahil nilikha tayo sa alabok nagkasala, then, ang Diablo, ibinigay tayo ng Diyos sa Diablo na, pwede niya tayong lapain, dahil nga, naging makasalanan ng tao. Kaya nga alipin. Ang mga tao ay naging alipin ng Diablo. Kaya ngayon, pinapalaya po tayo ng Panginoon Hesus, nang inihayag niya ang katotohanan. Then, kapag tayo sumunod sa katotohanan yun, tayo napapalaya. Kaya nga, the truth will set you free. Pero kung ayaw mo pa rin, kahit naman ang bahan ka pa ng 100 taon sa buhay mo, binigyan ka ng 100 taon mo mabuhay ng bahan. Kung wala ka nga sa katotohanan, ay hindi ka pa rin napapalaya. You are still held captive by the devil. Ibig sabihin, alipin ka pa rin ng Diablo. O anak ka pa rin ng Diablo. Kahit na 100 simbahan pa ang pasukan mo, o relihiyon pa ang pasukan mo, kung wala ka sa katotohanan, mananatili kang captive of the devil. Hindi ka mamapalaya. Kung hindi mo kinilala ang katotohanan o sa Panginoon Hesus.
Jesus is now the new Moses. At ganoon din, pinuportray na din po lang sa gospel na si Jesus as the King of the Jews. Hari ng mga Hudyo, hari ng mga Israelita. Sa panahon pong ito, tayo po ay, sino na ba ito mga Israelita? Hindi na po physical o DNA yung basihan para tayo maging Hudyo o para tayo maging Israelites. Ang basihan na po ngayon na who is the true Israelites, sila na tumutupad at diligent sa salita ng Panginoon Jesus. He is the true Israelite. Kaya ibig sabihin, kung tayo kinikilala natin ang mga sarili natin bilang mga totoong Israelita, then we must acknowledge, kailangan nating kilalanin ang Diyos, ang Panginoon Jesus bilang ating hari. Siya po ang ating hari. Siya rin po ang Panginoon Jesus din na hindi na naka-highlight na siya is a powerful teacher. Authoritative teacher. Na talagang hinahangaan din po ng mga tao na kapag ang Panginoong Jesus, kapag nagsalita siya, nagtuturo siya, ano ang sinasabi ng mga tao? Hindi siya katulad ng mga tagapagturo lamang. Kundi kapag nagtuturo siya, may otoridad. With authority. Kasi, ganito yan eh. Kapag ang isang tao nagtuturo lamang, halimbawa, base sa aklat, ano? Ganito kasi yan. Minsan nagturo na rin ako. Kapag base sa aklat at tinuturo mo, ibig sabihin, kapag may nagtanong sa estudyante, bakit nagkaganito at hindi mo alam, magbabase ka na sa aklat. Ito kasi nasabi sa aklat eh. Ito kasi nandito sa aklat eh, di ba? Ganun ka na naman magturo. O di ba, basahin mo. Ganon, yung mga taong tagapagturo na hindi nila alam yung kanilang tinuturo. Pero ang Panginoon Jesus, alam niya ang kanyang otoridad, pinanindigan niya. Alam niya ang kanyang tinuturo ay malakas ang kanyang loob na sabihin ito ng buong katotohanan, buong kalakasan at katapangan. Bakit? Dahil alam niya kung ano ang pinagsasabi niya. Alam niya kung saan nagmula ang sinasabi niya. Alam niya kung kaninong salita ang mga sinasabi niya. Kung tayo rin tataglayin natin o tatanggapin natin ang salita ng Panginoon Jesus at atin din itong aangkinin. Ano? Dahil hindi naman po talaga ang inuutos sa atin ng Panginoon Jesus na ang mga salita niya ay dapat din manatili sa atin. Tanggapin natin at manatili sa atin. Ibig sabihin, kung tinatanggap po natin ang salita ng Panginoon Jesus at nananatili sa atin, then, boldly, malakas ang loob natin isasabihin sa mga tao na hindi ka mag-aalinlangan na ito ang totoo dahil ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Ganon din po tayo maninindigan sa katotohanan. Pagdating po sa ibang mga bagay, alam po natin medyo may hindi naman po alam natin lahat ng bagay. Ano? Sa field of work po, minsan nag-meeting kami, minsan pinagsasabihan ko rin po yung mga kasamahan ko, siyempre lalo na sa mga late, yung mga nahuli sa akin. Sa trabaho, ano? Sa trabaho mo, sundin mo kung sino yung mga nauna sa trabaho yun, kung sino yung mga nakakala sa trabaho yun, makinig ka sa kanila. Sabi ko nga sa kanila, ako, hindi porke mas higit na matanda ako kasi tinat na manager dito, hindi ko pwede sagutin siya, o hindi siya, lapastanganin siya. Dahil, kahit mas bata siya sa akin, siya ang tinagda doon sa trabaho yun na mag-manage sa akin, mas alam niya kung anong gagawin niya kasi sa akin. Pero sabi ko sa kanila, kung gusto niyo mag-usap tayo patungkol sa Biblia, higit na marami akong alam kaysa inyo. Pero pagdating sa trabaho to, kayo nakakalam dito eh. Kaya I must submit to you. Ganun lang po yan. Ganun din po tayo sa ating buhay pananampalataya. Tandaan po natin that when we become expert in the Bible, at when we have become expert in listening to the voice of the Holy Spirit,
Ibig sabihin po, alam po din dapat natin otoridad natin. Alam natin po sino yung ating pinaninindigan. Kaya nga kapag tayo inaakay ng mundo, sumama sa kanila, you must know your authority na tumanggi sa kanila. Yan po ang katotohanan ng ating pananampalataya. Let us not be yoked by the company of this world. Diba? Kung alam mo otoridad mo, ibig sabihin, isasangkalan mo yan. Hindi nga yan ang utos sa akin, gano'n. Hindi yan ang dapat kong gawin. O, diba? No, our authority. Amen? At gano'n din, as a servant, si Jesus, ang Panginoon Jesus din, nakita po natin kung paano siya na-highlight na bilang servant of God, na talaga namang siya, fulfill niya ng buong buo ang kalooban ng Diyos na nagputos sa Kanya, nagsugo sa Kanya. We, as Christians, tayo bilang mga Kristiyano na disipulo ng Panginoon Jesus o nananalig sa Panginoon Jesus, kilalanin din po natin ating sarili, we are servant of our Lord Jesus Christ. Tayo rin po ay matuto na sumunod din sa Kanyang otoridad. Na kung ano yung pinapagawa niya sa atin, then, yun nga po. Kaya nga, ano ba ang utos ng Panginoon Jesus sa mga disipulo niya? I have given you the power and the authority to trample the power of the enemies. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan para tapakan ang mga alakdan. Ibig sabihin, bagamat we are servant of our Lord Jesus Christ, but our authority. Bagamat tayo ay naglilingkod sa Panginoon Jesus, o sabihin na natin tayo alipin ng Diyos. Alipin ng Diyos in a way na hindi yung alipin na alipin na walang relasyon. Kundi alipin tayo ng Diyos bilang mga anak niya na dapat sumunod sa Kanya. At dahil tayo sumusunod sa Kanya, then taglay-taglay din po natin yung otoridad ng Diyos na binigay po sa atin. Kaya dapat laging malakas ang loob po natin. Kaya sinasabi kong hiya. Ano? Yung hiya-hiya natin, sabi ko, kapalan ang mga mukha. You must know what authority you have. Kailangan maintindihan mo anong otoridad ang meron ka. Anak ka ng Diyos ay kinakahiya mo. Ikaw ay citizen, mamamayan ka ng pinakamataas na kaharian, kinakahiya mo. Isipin mo na lang sa mundong ito. Kita mo, yung isang senturyon na nagparusa kay Pablo. Anong sabi niya? Malaki ang ibinayad ko para maging mamamayan ng Romano. Isipin mo, para lang, dahil yun yung kilalang Roman Empire, ibig sabihin, para maging citizen ka o mamamayan ka ng Romano noon, dahil hindi ka naman totoong Romano, magbabayad ka ng malaki. Para lang, dahil gustong-gusto nila maging citizen of Roman citizen. Ganon nila kinikilala pagiging Roman citizen noon. In the kingdom of heaven, isipin mo, ito na yung parang, in a parable, the kingdom of heaven, ito yung pinakamataas na kaharian, na sino maging citizen dito, ay taglay ang kalawalhatian din ng Diyos. Tapos, yun yan, kung hindi mo talaga alam yung value nyo, talaga ikakahiya mo siya. Pero yun, di ba, hindi siya nahiya na talitdan yung kanyang old citizenship para maging mamamayan Romano. Di ba? Tayo ba? Nung tayo mga naging anak ng Diablo, ano? Proud pa rin ba tayo maging anak ng Diablo? O kaya natin kinakahiya na lumapit sa Panginoon Jesus? Kung hindi ka proud na ikaw ay citizen of heaven, kung hindi ka proud na ikaw ay anak ng Diyos, then, simple lang yan, you are still proud to be a child of the devil. Ibig sabihin, proud ka pa rin maging anak ng Diablo. Kapag nahihiya ka pa rin sa pagiging Kristiyano, sa pananampalataya nito. Pero huwag po natin pagiging kahiya. Amen? Amen. Some people, kaya nga po dito,
maraming mga tao dito, siyempre, pagkabas ko dyan, tinatawag mo nila akong pastor. Pastor. Pero para sa akin, some people do not call me pastor for nothing, and some people call me pastor for nothing. Ano pinagkaiba nun? May mga tao tumatawag sa akin ng pastor dahil lang, para lang matawag, sabihin nila na pastor ako. Pero iba po yung kinikilala ko na mga tao tumatawag sa akin na pastor na talagang binavalue po yung pagtawag ko nila. Sinasabi ko sa isa kong katrabaho, yung mga kliyente doon, tatawagin nila akong pastor, tapos hindi niya. Kasi siyempre makikusap sila sa akin bilang, dahil nga, ako'y maniningil. Eh sinasabi ko talaga sa kanila, sasabi mo, bubulahin pa talaga eh. Ay, si nag-promote na, mag-manage na, ikaw, malapit na rin yata. Sabi ko na wala po akong desire na mag-promote dito sa trabaho ko, dahil sa trabaho ko, under ako ng kumpanya. Hindi po ako pastor dito. Pero hindi ko lang sinabi sa kanya, sinabi ko lang sa kasama ko, sabi ko, sa totoo lang, yung mga ngayon, kahit tawagin nila akong pastor, hindi naman talaga nila ako pastor. Kaya hindi ko kinikilala yung pagtawag nila sa akin as a pastor. Bakit? Hindi naman sila nakikinig sa akin eh. Same thing with us. Sabi ng Panginoong Jesus sa Luke 6:46, Luke 6:46. Okay? Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Diba? Kaya nga hindi porke tumawag tayo ng Panginoon sa Kanya ay siya ang Panginoon natin. But the way, yung paraan kung paano ba natin sinusunod ang Kanyang utos, ibig sabihin, maging ang Panginoon Jesus, kinikilala rin niya kung sino lamang yung mga karapat-dapat tumawag sa Kanya bilang Master o Panginoon. Ganun lang din po sa atin. Kaya nga sinabi rin ng ating Panginoon Jesus in John 10:27-28, my sheep will hear, or my sheep hear my voice. Okay? John 10:27-28. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Kung talagang, sabi ko, kung talagang pastor mo ako, dapat sinusunod mo ako. Ang Panginoong Jesus natin, siya po ang bilang kami rin ay ginawang lingkod ng Diyos, may pastor din po kami, at ang Panginoong Jesus namin, ang kinikilala rin po namin, pastor. Kaya nga, bilang sumusunod sa Kanya, na tinuturuan din namin ang bawat isa sa iglesia ito na sumunod din sa Kanya. Dahil sa totoo lang, iisa lang din naman talaga ang pastor natin lahat. Nagkataon na meron naman talaga din na tinakda dito sa lupa na siyempre kailangan natin sundin as authority. Siyempre, alam mo naman, baguhan ka pa lang, tapos biglang pagpasok mo dito, alam mo na ba yung gagawin mo? Kailangan ka munang mag-guide. Hindi naman agad-agad na inihayag lang sa atin minsan, narinig lang natin minsan, alam na ba natin lahat? Na-train na ba tayo? Hindi pa naman. Kaya maitinakda ang Diyos na mangangalaga muna sa mga kaluluwa at sa mga tupa dito sa lupa. Ngunit ang mga kaluluwang yon, dati ang panahon na i-re-render din natin, susurrender natin din sa Panginoong Jesus. Yung mga kaluluwa sa iglesia ito na ating na-invite o natuturuan, nahuhubog, isusurrender po natin lahat yan sa Panginoong Jesus. Pag-may-ari po niya lahat. Kaya nga, ano ba ang sabi niya kay Pedro? Feed my sheep. Diba? Hindi na sinabi na Peter, feed your sheep. Diba? Pakainin mo ang mga tupa mo, Pedro. Hindi na sinabi gano'n. Pedro, kung iniibig mo ako, alagaan mo ang mga tupa ko, pakainin mo ang mga tupa ko.
tupa ng Panginoon Jesus. Amen? Kaya nga po, as sheep, bilang mga tupa ng Panginoon Jesus, napapakinggan po dapat natin ang kanyang tinig. Alam din po dapat natin ang kanyang tinig. Kaya nga sa mundo ito lumapan din lang, ibang tinig po ang ginagamit, ang napapakinggan ng maraming tao. Dahil nga, ang mundong ito, sabi na nga, this world is led astray. Ibig sabihin, ang mundong ito ay naliligaw ng landas. Kaya nga, returning to the Bible, kung gusto natin bumalik sa tamang daan, kailangan natin bumalik sa Biblia at kailangan natin bumalik kung paano unawain ang Biblia. Returning to the Bible. It's the only way. Ito lamang, yun lamang na tayo para tayo makapanumbalik sa katotohanan. Hindi po natin pwede sabihin na makikinig na lang ako sa iyo, ayoko magbasa ng Biblia dahil tinatamad ako, ang dami-dami ko sa masakit ang mata ko. Hindi natin pwedeng idahilan na masakit ang mata ko sa pagbabasa. Pwede naman tayong makinig doon sa audio Bible, sa mga marunong magbasa, sa nakapagbasa. Yung pang willingness natin talaga intindihin ng Biblia. Kung gusto natin manumbalik. Amen? Dito po, kaya po sasabi ko sa inyo kanina na sa iglesia rin po may tinakda ang Panginoon Jesus na siyang mga authority. Kasi iglesia po ng Panginoon Jesus ito. Kung sinabi ng Panginoon Jesus na of course siya ang head, meron siyang itatakda na mga mamumuno sa kanyang iglesia, then intindihin po natin the authority na umiiral po sa ating iglesia. May tinakda po tagapangalaga, may tinakda mga tagapagturo, may tinakda mga naghahayag. Pwede naman natin gawin lahat yon. But, pwede natin gawin ang lahat ng yon. Hindi natin pinipigilan na porke sasabihin natin, ako evangelist lang ako music lang ako dito taga-teacher lang ako maghahayag lang ako. Hindi po natin nililimitahan ang gawain ito na hanggang doon ka lang. Pwede natin gawin ang lahat. Hindi mo pwede sabihin na hindi ko kaya magkasap ng demons, kayo na lang magkasap ng demons. You can do. Pwede mong gawin yon. Meron nga lang mga pagkakataon na yung ibang mga kakayahan na binigay, yung gift na binigay sa bawat kapatid natin ay mas higit kaysa sa iba. Pero wag po natin yung kaiinggitan. Bakit? Kaya sabi ko kanina, may kanya-kanya tayong kakayahan na tinakda ang Diyos kung saan ginawa niya tayong iisa sa iglesia para maging isang katawan. At ang lahat ng kakayahan niya yun ay ibinahagi niya sa bawat isa dahil mamamatay ka ng maaga kung ikaw lang mag-isa tatrabaho sa lahat ng yun. Amen. Kaya bilang pastor din po, kung kami ang tatrabaho ng lahat ng yun, sigurado, mapapaaga ang pagkita namin sa Panginoon Jesus, hopefully. Hopefully. Hopefully ang Panginoon Jesus talaga ang aming nais makitagpo, ano? But okay naman. Wala namang problema ron. Basta secure lang namin ang Panginoon Jesus na talaga at aming makakatagpo. In a way, na makakasama kami sa kanyang kalwalhatian. Kaya nga hindi naman kami nagre-reklamo. Ano? Na kung hindi nyo kami tulungan, hindi kami magre-reklamo. Bahala na lang kayo. Mahabag kayo. Bahala na lang kayo makonsensya kung ano yung inuutos sa inyo ng Panginoon Jesus. Amen! Ikaw nang bahala managot sa Kanya. Huwag nyo idahilan na hindi namin kayo tinuruan. Huwag nyo idahilan na hindi namin sinabi sa inyo na ito ang dapat natin gawin. Ano? Dahil inihakayag po namin yan ng walang takot. Even sa pagbibigay ng tithes and offerings, tingnan nyo naman kami kung paano magayag dyan. Nasa halos linggo-linggo, inuulit-ulit natin yan. Ready na yata kayo sa pakikinig niyan eh, no? Kasi hindi po tayo nahihiya o natatakot ihayag ang katotohanan ito dahil nagmula po sa Panginoon Jesus.
Same thing po sa ating lahat, ano, huwag po natin katakutan na ihayag. Yan, dahil baka ay, baka itong sabihin sa akin ng ng mga tao na yung church namin, ganito. No. Huwag niyo po ikakahiya kahit sa church na ito na tinuturo natin ang katotohanan yan. Huwag din po kayo mag-aalinlangan na baka mapasakitan niyo sila. Dahil kung talagang handang tumanggap yung mga yan, no matter how, kahit gaano pa kasakit sa kanila yan, kung mahal nila ang katotohanan, tatanggapin nila ang katotohanan. Nako, parang sa mga ayaw tumanggap, sila naman yung maraming talagang masasabi sa atin. Yung mga ayaw talagang tanggapin ang katotohanan ng Jesus, sila na naman yung maraming masasabi sa atin na tayo ay kulto. O, di ba? Amen. Jesus, the power, ang gospel din po ng Panginoon Jesus, the Gospel of Matthew also, naka-highlight din po dito yung pagiging anak ng Diyos. Okay? Hindi ba? Sino ba nang nag-confess? Si Pedro, di ba? Nung sinabi, tinanong ng Panginoon Jesus, si Pedro, natin po ito sa Mateo, sino daw ako? Sabi ng ibang tao. Okay, marami nagsabi na si Jesus ay propeta, siya ay dating propeta, siya ay tagapagturo, marami sinabi. Si Jeremiah. Pero nung tanong si Pedro, ano sabi ni Pedro? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. You are the Christ, the Son of the living God. The Son of the living God. Naka-highlight din po dito na ang Panginoon Jesus ay nagtataglay din ng tinatawag na divine power. Kung paano siya po ay naging anak ng Diyos, ay pinakita rin po katotohanan ito na siya nga anak ng Diyos sa pagkataglay niya ng kapangyarihan. And that divine power. At ang kapangyarihan po ito ay hindi yung kapangyarihan na iniisip ng tao. Hindi yung kung fu. Ang kapangyarihan po ng Diyos natin ay word. Salita lang. At ano naman meron sa salita ito? Na kahit sa kanyang salita, merong mga kumikilos. Hindi lang po sa atin, kapag tayo tao ng salita, ano ba yung salita natin? Mahulog ka. Mangyayari ba yun? Ay isang tao, halimbawa, nandyan lang isang tao sa bangin. O kaya sa pusa, sabihin natin yung mangga. Pag sinabi mahulog ka, sige, abangan mo kung maghapon lang ang araw. Diba? May kumikilos po kasi. Kapag sinabi ng presidente na hulihin si ganito, ikulong si ganito, di ba? Halimbawa, ikulong si ganito, pag walang kumilos, makukulong ba yung taong yon? May mga kumikilos po as a power. Ganon din po, kapag sinabi kasi ng ating Panginoon Jesus, His word is being obeyed, mayroong kumikilos at yun po ay mga anghel. Kaya nga kapag sinabi ng Diyos, nung sinabi ng Diyos na, let there be light, magkaroon ng liwanag, hindi po yun basta nagkaroon ng magic. May mga anghel na kumilos doon para sa katuparan ang salita ng Diyos. Dahil ano po ba ang mga anghel? Hebrews chapter 1, verse 7. Sila ay sa Hebrews chapter 1, verse 7, they are, the power of God is angels, winds, fire. He makes His servants winds, ano pa? And fire. Ibig sabihin, ang mga anghel po ay they can be fire, they can be winds, they can be clouds. Pwede silang maging kahit ano, depende sa pagkagamitan po ng Diyos. Kasi sila ay espiritu. Kaya
Sa mga taong ayaw maniwala o napaka-logical lang ng kanilang pag-iisip, puro logic lang ang kanilang pag-iisip, hindi nila kaya unawain yung napaka-imposible sa kanila. Paano mangyayari yun? Ganito, ganito. Diba? Ano ang logic nun? Diba? Yung mga logical na tao, nasa tingin lang napakatalino nila, sila yung mga mapurol sa mga salita ng Diyos. Sila yung mapurol na umunawa sa Biblia. Ang kapangyarihan po ng Diyos ay banal, liwanag. Dahil sila yung mga anghel, nilikha sila ng Diyos bilang mga anghel na kikilos sa Kanya, then, ang mga anghel po na ito ay may abilidad para gawin kung anong pinag-utos ng Diyos. They have perfect ability. Perfecto po ang kanilang abilidad para sa katuparan ang salita ng Diyos. Kaya nga huwag po kayong magtataka na sa mundong ito, hindi porke nakakakita tayo ng himala o mga bagay na kamangha-mangha, ay kikilalanin natin na lahat ng yon ay gawa ng Diyos. Tandaan po natin na sa mundong ito, may kaaway ang Diyos. At sinabi nga natin na ang mga anghel, sila nga po ay kapangyarihan ng Diyos. Sila ay tinatawag na finger of God. Ibig sabihin na ang mga anghel, yung mga nagkudita sa langit, ay sumuway. Huwag kang magtataka na sila rin bilang mga anghel ay kaya nilang i-counterfeit o kopyahin o imitate yung kapangyarihan ng Diyos. Dahil nga, dati rin sila mga anghel. O anghel pa rin naman sila, pero ang tawag sa kanila ay mga fallen angels. Okay? Kaya yung mga tao na bulag sa katotohanan, makakita lamang ng mga kamangha-mangha, ay, ito na ang aking Diyos. Okay? Diyos na agad nila. Uy, itong kwintas na to, may anting-anting. Diyos ko na to. Diba? Kaya nga yung mga bulag sa katotohanan talaga, sa kapangyarihan ng Diyos, talagang madali na lang. Do not be deceived by false power, angels. Sabi nga, ang mga anghel, sila po ay finger of God, hindi yung finger na literal na kamay. Okay? Sa Exodus 8:19, titignan po natin, sa Exodus 8:19, yung mga magicians, sa Ehipto, ito yung mga magicians sa Egypt, na nung gumagawa, nag-intusan ng Diyos si Moises na mag-perform ng mga himala, sinubukan pa rin nilang gawin yung mga later on, Exodus 8:19. Yung mga nauna, ginagaya nila yung ahas, okay? Yung mga pangalawa, ginagaya nila yung mga, yung dugo, o inaano nila, susubukan nilang i-reverse, okay? Pero, dahil dito sinabi ng mga salamangkero sa Paraon, Diyos na ang may gawa nito, ngunit hindi rin hindi natin ang kalooban ng Paraon. Okay, sabi, Diyos na ang may gawa nito. Sa English, sabi niya, this is the finger of God. Kasi nung hindi nila kayang gayahin, imitate yung kapangyarihan ng Diyos, sabi niya, this is the finger of God. Finger of God. Sila ay kapangyarihan ng Diyos. Ganun din sinabi sa Exodus 31:18 at Deuteronomy 9:10. Okay? Sa 31:18, sino ba yung sumulat doon sa tablet ng Ten Commandments? Matapos sabihin ni Yahweh kay Moses ang lahat ng ito sa bundok ng Sinai, ibigay niya rito ang 2 tapyas ng bundok tapyas na batong kinasusulatan ng kautusan na si Yahweh. Na si Yahweh mismo ang sumulat. Kasi nga si Yahweh mismo, yung tinatawag na Yahweh mismo, ay He is the angel of the Lord. Angel of the Lord. Kaya nga, He is the finger of God. Sabi nga po dito, sa NIV, when the Lord finished speaking to Moses on Mount Sinai, He gave him the 2 tablets of the testimony, the tablets of stone inscribed by the finger of God. Tama naman
na sabihin niya na si Yahweh mismo sumulat dahil si Yahweh ngayon nagtataglay ng pangalan ito ay anghel ng Panginoon. That's why finger of God is also angels, the power of God. They are the power of God. Kaya hindi po literal ng Diyos mismo ay sinulat yung finger na ganon, yung sa 10 tablets. Ano? Anghel po ang sumulat noon. Inutusan po siya ng Diyos. Amen? Sa Luke 11:20, okay, sinabi rin po mismo ng Panginoon Jesus. Sa Luke 11:20, sabi niya, nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos at ito'y nangulugan dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Sabi naman sa NIV, but if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come upon you. Okay? Paano nagpapalayas ng Panginoon Jesus ng mga demonyo? Finger of God, power, angels. Inuutusan niya ang mga anghel. Kaya nga, kung tayo mismo ang gagawa sa sarili natin kakayahan, paano magpalayas ng demonyo, tasampalin mo. Lumayas ka kay Ashley. Tasampalin mo yun. Yung mga ginagawa ng mga albularyo, tasampalin, sisitrunin dahil nandun tayo demonyo sa kanya para lumayas. O kayo yung dahon-dahon, hampas-hampas. Baka mamaya alam mo yung lupa. Dahil Makati yung lupa yung Makati, yung dahon na inaampas-ampas. O parang doon lumayas yung demonyo, ito masakit to. O mamaya pagdalas ng demonyo, sigurado, sakit na ng katawan nung mismong sinaliban. Hindi naman pala napalayas. Hindi naman yung demonyo ng pasakitan ng husto. Kaya paano tayo papalayas ng demonyo? Only by the finger of God. At paano naman tayo magkakaroon ng otoridad to command the finger of God? By receiving the Holy Spirit. Kailangan natin tanggapin ang banal na Espiritu. Bakit? Dahil ang banal na Espiritu He is the Spirit of God. Siya ang Panginoon. Ang banal na Espiritu ay Panginoon, na kapag tinanggap natin ang banal na Espiritu, sabi nga, ay kaakibat nito ang mga anghel. Sa Acts chapter 2, alam po natin yon. In Acts chapter 2, chapter 1. Nagkatipon silang lahat sa isang lugar na sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Okay. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila, at sila lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika. Nang dumating po ang banal na Espiritu sa mga disipulo, yung hangin na nagbukas na sa bintana o dumating sa kanila malakas na hangin, at yung apoy na nakita nila, hindi po yon ang banal na Espiritu. Yun po ay anghel na, kumbaga, convoy ng banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu po ay Espiritu ng Diyos, siya ay Panginoon. Kaya nga, kapag nasa atin ang banal na Espiritu, pwede na po nating utusan yung mga anghel na convoy ng banal na Espiritu. Doon naman po tayo. Kaya tayo makakapag-cast out ng demons, hindi sa sarili nating kaisipan, o hindi na sa sarili nating galing. Ako lang pala. Ako lang pala makakapagpalayas ng demonyo. Ikaw lang, o ang banal na Espiritu. The Holy Spirit. Kapag nasa tinanggap po natin ang banal na Espiritu, of course, rights natin na i-utilize the power of the Holy Spirit. Anong gagawin natin
Kung tinanggap natin ang banal na Espiritu tapos ayaw natin makipagtrabaho sa Diyos, ayaw natin trabahuhin yung mga pagkakasaw ng demons, para ka lang, alam mo yun, para yung mga tao na nag-iipon na bumibili sila ng gamit, ayaw naman gamitin. Para saan pa na sinasabi mong bibili ako ng gamit? Ano ba ibig sabihin ng gamit? Dapat gamitin. Para sa gamit. Bibili ka ba ng sasakyan, i-stamp mo lang dyan for display? Bibili ka lang ng motor para sabihin, ay, di-display ko to, ang ganyan ka lang, hindi ka magagamit magpakilanman. Ano? Ano yon? Isang malaking kahangalan. Same thing with us. Why do you ask for the Holy Spirit na hindi ka makikipagtrabaho sa Diyos? Isang malaking kahangalan. We must utilize. Hindi po kawalan ng respeto sa Diyos na gusto natin i-utilize ang trabaho ng banal na Espiritu. If you want to cast out demons, go and go. Walang problema ron. It's all up to you. Bahala ka na i-utilize ito. As long as pinaparangalan mo, as long as nandun ka sa kalooban ng Diyos, hanggat kaya mong utilize it. Pero ang hindi mo ito gamitin, then, nawawala ng pakinabang, isang malaking kahangalan na pumayari. Hanggang saan mo yan? Bumili ka ng kalan, tapos hindi mo naman gagamitin. Hanggang sa namatay ka na, anong gagawin mo? Tapos sasabihin nila, ipapamana doon sa ano. Para ano pa bilhin mo yung kalan na hindi mo gamitin? Of course, kapag isang gamit, ginagamit mo, then, anong nangyayari dyan? Nakukonsume mo. Lahat ng bagay sa mundo na gamit, of course, gamitin mo yan. At pag ginagamit mo yan, kaya mo itatawag na maintenance. Sa ating pananampalataya, we also have maintenance. Kailangan natin araw-araw manalangin, manumbalik sa Diyos, to ask for more angels. Siyempre, nagdi-deploy tayo ng mga angels kapag whenever we are driving out demons. The more na natatrabaho natin, ibig sabihin, yung mga anghel na kumikilos sa atin, siyempre, kailangan na naman natin magdagdag ng mga anghel sa mga susunod. That's why we need to ask for more angels para sa mga karagdagang trabaho na naman. Okay, mag-drive out ka isang demons dahil meron ka isang anghel. Dilaban-laban sila. Okay, may dalawang anghel ka, nagka-cast out ka ng isang demon. Sa susunod na casting out mo, kapag 5 na yung demon sa isang tao at dadalawa pa ng anghel mo, sa tingin mo kakayanin mo pa? Kaya nga kailangan natin manalangin for more angels. We can only ask angels by prayer. Kaya nga sinabi ng Panginoon Jesus sa isa sa mga casting out demons niya, this kind can only be driven out by prayer. Kasi marami. Kailangan ng mas maraming anghel. Mas maraming workers. Amen? God's word is life. Liwanag po, ang salita po ng Diyos, ito po ay liwanag. At kapag sinabi po natin liwanag, ang kapangyarihan po nito ay buhay. Nagbibigay ng buhay. Kapag ang liwanag ay dumarating, kahit sa gitna ng kadiliman, ang kadiliman po ay umaalis. Darkness flee. Hindi po kayang gupuin ng dilim ang liwanag. Dahil kapag dumating ang liwanag sa isang madilim na lugar, ito po ay nagliliwanag at yung mga nakatago sa dilim, nariribin, nahahayag po sila, maging ang mga gawa po nila ay nahahayag. Sa mundo na puno ng kasinungalingan, ito po ay tinatawag ng puno ng kadiliman. Ang mga taong sanay sa kadiliman, sanay silang mamuhay sa kadiliman dahil ang alam nila, tingin nila, yun na yung totoong mundo. Akala nila, yun na yung norms. Akala nila, yun na yung nararapat gawin sa isang pera na peke. Halimbawa, ang isang tao may hawak na peking pera. At yung pera na yun, na hawak-hawak na tingin niya, ito. Minsan nagagamit niya. Dahil hindi rin naman marunong yung mga
hindi rin marunong tumingin yung mga gagamitan niya, pinagbibilhan niya. Okay? Kaya pero kapag yung perang yun na lagi niyang ginagamit, ay biglang dumating yung totoong pera at nakita niya yung kumpara niya na yung hawak pala niyang pera ay hindi totoo, ano nangyayari? Mawawalan ng visa yung kanyang pera. Mawawalan ng halaga yung kanyang pera dahil dumating na, ito pala, meron palang totoong pera. Totoo, sa buhay pananampalataya po natin, merong mga copycat. Sabi niya, copycat. Merong mga naggagaya lamang po ng kapangyarihan. Dahil nga, ang mga fallen angels, of course, may ability, nandun pa rin yung ability nila. Kaya nga, kailangan po natin marurot, kailangan natin makita ng mabuti kung ano yung katotohanan, kung ano yung totoo. Suriin natin ng mabuti yung salita ng Diyos, yung pananampalataya natin, yung mga sinusunod natin. Dito sa mundong ito, lalo na po dito sa Pilipinas, napakadilim po ng ating lugar. Akala natin dahil matindi na, ngayon matingka na sikat ang araw. Akala natin maliwanag na. Pero yung kadiliman na nangyayari dito, una sa lahat sa politika, napakadilim, marami po yan. Hindi mo na alam kung sino talaga paniniwalaan mo. Diba? Ang lahat ng mga politiko may kanya-kanya mga tinatagong agenda. May mga kanya-kanya sila. Kahit ang mga tinamuan, ang hospital ay dapat sila ang nagpapagaling. Sila rin dapat yung nag-extend ng buhay ng pisikal. Pero ang ginagawa ng mga ibang hospital ngayon, sila na ang nag-murder sa mga pasyente. Murder. Kaya puno ng darkness eh. Okay, one of the incident na nangyari, alam po natin dito sa Pilipinas, may isang incident na nangyari sa hospital na yung anak niya, nakakala niya, binabantayan namin niya doon sa loob ng ICU. Tapos, anong nangyari? Biglang paglabas, cremated na. Hindi alam ko ano nangyari. Parang paano nangyari? Sabi, namatay na daw, na COVID daw. Tapos nung lumabas naman pala ang, later lumabas yung kanyang COVID test. Wala naman pala, negative. Diba? Isa rin sa mga balita na news kong namin ko ngayon dahil ito bago lang sa kakilala ko na namatayan niya sila. Pero sasampa ka sila ng kaso. Bakit daw? Kasi bakit ganun? Tinanggal agad yung mga laman, pati mata ng namatay. Kaya kaduda-duda. Ang mga hospital ngayon, ang ginagawa nila kinukuha yung mga laman loob ng tao at binibenta. Kaya even the hospitals, hindi mo talaga pagkatiwalaan na sila magka-extend ng buhay sa iyo. Kanino ka magtitiwala ngayon sa kagalingan? Gusto mo pa rin magtiwala sa kanila o sa Diyos? Nagpapagaling. Nasa sa iyo yan. Kanino mo gustong ilagak ang iyong tiwala? Kaya yung sinasabi natin, isang kahangalan ang pagkatiwala ang buhay natin sa tao. Okay? Mga doctors, tao pa rin yung mga yan. Bakit may pagkakatiwala ang buhay mo sa kanila? Of course, may tama naman yung mga advices nila, pieces of advice kung ano nararapat. Alagaan mo ang kalusugan mo. Pero yung pagkatiwala mo ang buhay mo sa kanila, trusting your life to them, is a big no-no. Ito ay kinamumuhian ng Diyos. Amen? Maging sa churches din. Okay? Kadiliman sa mga churches dito, hindi lamang sa mga politika, hindi lamang sa ospital. Alam po natin na maraming mga churches ang malayo sa katotohanan, pero nag-ooperate pa rin. Pero nandun pa rin sila, marami pa rin silang mga nandilin lang. Okay? Totoo. Mga malalaki pa nga sila. Kaya ang mga demonyo, okay, they are unclean spirits. Yung pagpapagaling ng Panginoon Jesus ay by the Holy Spirit. Yung ginagamit natin na pinapahayag ang kagalingan mula sa Panginoon Jesus, they are from the Holy Spirit, mula sa banal na Espiritu. Therefore, ano ba yung sabihin ng banal? Kaya nga banal, malinis. Ngunit ang ginagawa ng mga demonyo na pagpapagaling ay, of course, by the unclean spirit.
Okay? Yan na po yung pag-albularyo. And tama nga rin. Na-discuss din. Tignan mo kahit siya ay sinasabi niya katoliko siya, hindi siya kagaya natin. Pero alam mo yung paninindigan niya na yung mga tao nagpapagamot doon sa pastor na nagpapagaling dito, na sinasabing albularyo, mga gamot. Siya na rin mismo nagsasabing, nare-rebuke niya ang taong yan. Sabi niya, nare-rebuke talaga siya. Kilala dito yun. Na yung mga ginagawa niya, hindi naman totoo. Totoo na hindi totoo. Ang ibig sabihin, totoo ang sinasabi niya na hindi totoo yung pagpapagaling ng tao ngayon. Totoong nangyayari. Ano po? Kaya nga yung katotohanan na yung totoong pagpapagaling ay dapat in a way sa paparaan ng Panginoong Yesus. Ano po? Marami na naman nagsasabi sa atin na kaya nilang itago ang kanilang gawain sa harap-harapan mismo. Kaya ang hirap pagtiwala. Halimbawa, di ba? Totoo naman, ang isang magnanakaw ay kaya niyang ipakita sa iyo, sa harapan mo, sabihin na hindi naman siya magnanakaw. Kasi nga, maging sa 2 Corinthians 11:14, maging ang dyablo ay kaya niyang disguise, kaya niyang maglinlang o kunwari na anghel ng liwanag. Okay? Ang isang murderer, ang isang mamamatay tao sa harapan mo ngayon, kaya niyang ipakita sa iyo na siya ay mabait, na parang siya mabuti. Okay? Pero siya pala ay mamamatay tao. Hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi ibig sabihin na nakakaranas ka ng mga something o nakakita ka sa paligid mo ng mga kababalaghan ay mismong galing na sa Diyos. O dapat mo lang itong kamahaan at paniwalaan. Kailangan po nakaangkla tayo sa Panginoon Yesus. Sabi po ng Panginoon Yesus, ano? In John 8:12, exposition tayo. Konti na lang. John chapter 12, the authority of life. Muli nagsalita, okay, sa English na lang. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Dahil nga, ang liwanag na taglay ng Panginoon Jesus, sabi niya, I am the light of the world. Ako ang liwanag ng buhay. Sa mundong ito na puno ng kadiliman, kung hindi ka mag-focus sa salita ng Diyos, madali ka malilinlang. Kung hindi ka mag-focus sa salita ng Panginoon Jesus, madali ka malilinlang ng mga bagay-bagay sa mundo ito. At hindi ka, anong mangyayari sa iyo? You will fall into death. Mahuhulog ka sa kamatayan. Kaya nga, but sabi dito, sa lahat ng mga sumusunod sa liwanag na sa salita ng Panginoon Jesus, sila ay lalakad sa liwanag at sila ay magtataglay ng buhay. Tingnan niyo po kung paano magsalita ng otoridad ng Panginoon Jesus. I am. Lagi sabi, I am. Kaya nga, ano ba ang pakilala ng Panginoon Jesus doon sa Old Testament? Hindi ba sabi niya, ano sasabihin ko? Kung sino kayo? Ang sabi niya, ako ay ako. I am who I am. Bakit ko sinabing I am who I am? Dahil nang dumating ang Panginoon Jesus, wala siyang ibang ginawa kundi i-claim na I am. I am the light of the world. I am the way, the truth, and the life. I am the life and the resurrection. I am the Messiah. Sabi niya sa John 4:25-26. I am the Son of God. Sabi niya sa Luke 22:70. I am. Diba? Before Abraham was born, I am. Diba? Lagi niya sabi, bakit? I am what I claim to be. Sabi po niya. John 8:24. I am what I claim to be. John 8:24. Yun mo, sabi niya. I am what I claim to be. I am who I am. I am what I claim to be. Kaya sabi, I told you that you would die in your sins if you do not believe that I am the one I claim to be. Laging I am.
Kasi katotohanan, yung sinasabi niya that I am who I am. Bakit I am who I am? Eh maraming pwede maging tawag sa kanya eh. Kaya nga yung Jehovah Jireh, Jehovah, ganito. Ito yun eh. I am the resurrection, I am the life, I am the provider, I am the great provider. Yun na yun eh. I am. Kaya totoo na ang ating Panginoon Jesus, He is the authority. I am kung ano, kung sabihin ko sa iyo. That is the authority of life. Yung otoridad ng liwanag nito, ito po yung nagbibigay ng buhay, ito po yung taglay-taglay natin. Ang mga tao, tumatakbo kung kani-kanino para lang maghanap ng kung sino makapagdagdag ng kanilang buhay. Halimbawa, kapag na-hospital ng isang tao, nilagnat lang na hospital, tatakbo kayo ng kani-kanino para lang makahiram ng pera, makahingi ng tulong, tatakbo kayo tatakbo sa PCSO, tatakbo sa albularyo, tatakbo sa demonyo. Totoo. Di ba? Pero hindi nila kilala yung totoo nagbibigay ng liwanag at ang totoo nagbibigay ng buhay. Ang Panginoon Jesus, who is the light of the world. At siya po ang may otoridad ng buhay na ito, wala ng iba. Only the authority of Jesus Christ can give life. And that is final. At hindi mo ito mababago. Kaya nga sabi niya, I have the authority to lay down my life and take it up again. Ito po ang authority ng ating Panginoong Jesucristo. Na sinabi niya, kung binasa natin sa verse kanina, na mamamatay kayo sa inyong kasalanan kung hindi nyo kikilalanin ang mga sinasabi ko sa inyo. Kung hindi nyo kikilalanin na ako ay ako nga. You will die in your sin. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, ano ba ang panawagan natin sa iglesia ito? Patuloy po natin, buksan natin mga mata, huwag po natin ibigin yung kadiliman, huwag po natin ibigin ang kasinungalingan. Pag kahit na masakit po sa atin yung katotohanan, dumarating ang pagkakataon sa atin na parang hihina tayo, o parang nawawalan tayo ng pag-asa, parang nawawalan tayo ng pananampalataya, kailangan ma-remind pa rin po tayo about this authority na wala tayong magagawa kapag wala ang liwanag ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Tayo po lahat ay manalangin. Let us thank God. Pasalamatan po natin ang ating Diyos magpahinisla sa kanyang pagpapahayag sa atin ng mga katotohanan ito sa pagbibigay niya ng muli ng liwanag sa ating buhay na tayo pinaalalahan ng Diyos ng kanyang mga salita. Let's shout the name of Jesus 3 times and let's thank God. Jesus! 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 Sa maraming Diyos na makapasigas sa Pilipinas lahat, patuloy kita ang mga tinataas. Tinataas po rin sa pinagpahalan ng iyong kalawati ang walang hanggang mga aking pinupuli. Ama, salamat sa mga salita mo ninyo sa amin sa amin ito. Maraming salamat po, Ama, sa pagbubay na iyong pinagpagabay na iyong pinibigay sa mga sa iglesia ito. Na ang bawat isa, Ama, sa iglesia ito, patuloy na kayo ng liwanag na katotohanan ito. Ang liwanag ng buhay na walang sino man, Ama, ang mamamatay sa kasalanan. Kundi ang lahat ay magkakaroon ng buhay at magkakagalingan sa anumang karamdaman na naranasan naman sa pamamagitan ng mga salita mo na sila bibigyan ng buhay pagkat ito ay liwanag. Ang madalangin namin na mga salita mo ito ay natili sa aming buhay. Maunawaan namin what authority we have by your word kapag-amin itong tinatanggap at sinasabuhay. Tuloy na na maranasan ang sama. Na hindi namin ikakahiya ang mga salita mo, hindi namin ikakahiya at kahalian naman na amin nilalais na your word in the name of Jesus. Citizen of heaven. Thank you, Father, in Jesus' name. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen and amen.